Alright. Muli, binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoon. Welcome po sa ating Sunday School. Ating kasalukuyang pinag-aaralan ang means of grace. As I said, ang Kristiyano ay hindi po siya basta na lang pinabayaan ng Panginoon, lumago siya sa kanyang sariling paraan o sa kanyang pamamagitan po ng kanyang laman. But ang ating Panginoon ay nag-provide po siya. Dapat po natin gamitin para sa ating ikakaunlad ng ating pananampalataya. Pinag-uusapan po natin po ito at buti nga ang simbahan po ng Catholic is meron silang 7 sacraments. Samantalang tayo ay 2 lang. So, mas pinagpala sila. Okay? Kaya sa atin ay yung iba doon, hindi naman in-institute ng ating Panginoon. Kumbaga sa ito sa man-made sacraments. Tandaan po natin, sacraments ay hindi po ito inimbento ng simbahan. Ito po ay in-institute po ng ating Panginoon. Okay, so again, ating patuloy na pag-aaralan about the baptism. Yung ating baptism. Ito po ay naumpisahan na po natin last Sunday. I hope na marami po tayong katanungan dito because now, ang baptism ay talagang nag-create ng kaguluhan. There are churches with this baptism is essential in salvation. Right? Sa kanila. Sa iba naman, they call it means of graces, no? Sa ating yun, sa ating program. Kaya ating muli pag-aralan kung ano po ito. Ano ba ang ibig sabihin po nito at bakit ito mahalaga? Right? Before that, ay ating munang aralin. Kasi sa ngayon, ay tinawag na nilang ordinances. While before, this is a sacrament, no? Mayroong pagkakaiba yung dalawang words na binanggit ko about the ordinance and the sacraments. Yung ordinance kasi, alam naman po natin na ito po ay batas, local law, no? Yung ordinance. Okay? So it means the term ordinance draws attention to how what practices are commanded. No? Kaya pag ordinance na sinabi, ibig sabihin ito ay commandment. No? Utos na dapat sundin. Kaya nagbigay ang ating Panginoon ng ordinance para ang mga Kristiyano ay sundin. No? Sabi ko nga, ito ay hindi po ito invention ng simbahan. No, yun po yung ordinance na dapat sundin. Ginagamit naman natin ang sacraments. It draws attention to these 2 practices as a means of grace. Kaya sacraments kasi itinuturing po ito na daluyan ng biyaya. Ano ba sa Tagalog ng means? Daluyan ba? Daluyan o kasangkapan. Kasangkapan. Yun yung pinakamalapit na ibig sabihin ng means. Means, no? Ibig sabihin, kaya sacraments ang ginamit because this is means of grace, no? Kasangkapan ng biyaya. Kaya magkaiba. While now, ginagamit po nilang ordinance na dapat nating sundin. Pero before noon, kaya binanggit na sacraments because ito yung kasangkapan ng biyaya. Right? Kaya malinaw po sa atin. Right? Para ito po
po ay maintindihan po natin. Now, ating pinag-aaralan ang baptism. Okay? Baptism. Alam naman po natin na ang Panginoon, right? In Matthew chapter 28 verse 19, this is a commandment to the disciple to baptize those brought into the Christian faith. Ibig sabihin, ito ay gagawin po natin hanggang sa huling panahon or bago hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Ito po ay ginagawa at susundin po natin dahil ito po ay utos, commandment po ito ng ating Panginoon. Biglang sabihin, wala po there's no time para hindi po natin gawin po ito. Baptism. So, ganun din po yung Lord's Supper. Continuous na ginagawa po natin till the Lord come. Yun po yung sabi po ng First Corinthians. Okay, so what is baptism? Ano ba ang ibig sabihin ng baptism? Yung sa atin, alam na po natin, baptism is baptism na talaga. Ginagawa po ito nung tayo pa ay hindi pa Kristiyano. Nagpapabaptize, binabaptize ang mga bata para sabihin ay magiging Kristiyano sila. Yung paniniwala po nila. Pero sa atin, ang baptism, ito po ay sacrament or ito po ay ordinance. We should obey dapat po sa bawat mga Kristiyano. Okay? So, baptism, the Greek word for baptism is baptizo. Binanggit na natin this last Sunday. Baptizo. It is an ancient literature. It refers to dipping. To dip under. To sink a ship. To drown. And to go under. Yun po yung ibig sabihin po nito. Now, kung gusto po natin laliman pa, may mga uhuhuti po tayo mga patunay kung ano po ang ibig sabihin po nito. Okay? So, malalaman po natin kung bakit ito po ay dapat po natin sundin. Right? So, ibig sabihin, baptizo refers to immersion into water. Yan na po ibig sabihin po ng mismo. So, it means it's an immersion. Okay? Pero, ano ba ang signification po nito? Bakit immersion? Mamaya mapag-aaralan po natin po ito. Ito ba ay symbolic? Nakikita po natin kung ano po ang ibig sabihin ng baptism. Right? Pray muna tayo. Let's pray. Salamat po muli Diyos sa pagkakataon po ito kung saan ay muli pinipili po kami upang ibigay po namin ang aming pagsamba at papuri po sa inyo. Maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon po ito na muli kami po ay mag-aaral ng salita. Maraming po Diyos na natungayan po namin ang mga katotohanan. Ito po ay nagbibigay po sa amin ng kaalaman, karagdagan po ng aming pananampalataya. Diyos, salamat po sa biyaya mo po ito. Ilis aming pinag-aaralan ang kasangkapan po ng biyaya. Ito po ay aming i-enjoy sa umaga po. Maraming salamat at pagpaumantin mo po muli ang lahat ng aming mga pagkukulang. Ito ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, patuloy po tayo.
Right, so baptism it is an outward symbol of an inward faith. Yun po yung ibig sabihin po nun. So, ibig lang sabihin, it is a public profession of our faith. So, we must confess it. No? We must profess this faith. Kailangan ay ihayag po natin ang ating pananampalataya. Okay? So, tandaan po natin, no? Para maliwanag po sa atin ay at naintindihan po natin, kasi tandaan po natin, you cannot administer kung hindi mo kabisado o hindi mo alam ang baptism. Hindi ka po pwede mag-administer while wala pong pinagbabawal ng magbabaptize. Lahat ng mananampalataya, kaya lang, of course, kung sino yung mga leader ng simbahan at itinalaga ng simbahan, yun lang mamang po babaptize. Right? Wala pong binanggit po sa scripture kung sino yung magbabaptize. Pwede lahat ang mga mananampalataya, although kung alam po niya ang ibig sabihin ng mananampalataya, at yun lang yung mga tinalaga ng simbahan, in the absence of pastor or leaders, no? Ay pwede yung mga believer. Okay? Yun yung allowed. Okay? Kaya maraming mga home churches, walang pastor, o kung sinatawag na simbahan po ito, kaya nga pinapractice nila, kahit nasa labas sila, ay talagang nagbabaptize po sila, dahil wala po naman talagang binabanggit sa scripture kung sino yung magbabaptize, right? And doon lang naman, ay kahit nga si Paul, ay hindi niya sinabi na marami siyang binaptize, kundi ilan lang. Bakit masaya siya kung saan sinabi po niya na kukunti lang ang kanyang binaptize, right? So, ibig lang sabihin, ang baptism ay hindi kasangkapan ito ng kaligtasan. Kasi masaya siya na hindi niya binaptisan ng iba. So, yung iba talagang sinasabi po nila na ang baptism ay kasangkapan ng kaligtasan. Kaya yun po yung dapat po nating tignan. No? Kaya pinag-aaralan po natin kung ito ba ay symbolic or hindi. No? Kaya nga ang baptism was commanded ng ating Panginoon at ang banal na Espiritu. That's why sabi po ng Panginoon in John chapter 14 verse 15, no? Sabi po dito, if you love me, keep my commandments. That's why ginagawa natin po ito. No? So it means baptism, it is a symbolic of all of death, no? Kamatayan ng ating Panginoon. No? At dito po sa Book of Acts ay marami pong binaptize po dito. No? Dito madadaanan po natin kung talagang essential ba sa kaligtasan or just only a symbol, no? Ito ba ay sign or seal? Okay, kaya madadaanan po natin lahat ng mga tanong po ninyo. I mean, masasagot po ito. Lalo na especially sa mga baguhan, sa mga bisita po natin na hindi pa alam kung ano po ang ibig sabihin ng baptism. Right, so ibig sabihin, example, yung eunuch. Yung eunuch, ang binaptas ba siya before or after hearing the gospel? After hearing the gospel. Kaya nga siya humingi ng baptism, right? So ibig sabihin, yung baptism ay simbolika lamang po yun. Hindi po yun paraan para ikaw ay maligtas. So ibig lang sabihin, ang bagong tipan ay puno ng example using word baptize. Okay? So, even our Lord ay nagpabaptize. Di ba? Eh bakit kailangan magpabaptize ang Panginoon kung talagang ito yung paraan ng kaligtasan? Bakit magpabaptize po siya? At bakit siya magpabaptize? Samantalang wala naman siyang kasalanan. So what does it mean?
no, ay ang ating Panginoon ay nagbibigay ng example as command, or it is to obey the all righteousness. Yun po yung sinabi niya kay John. Right? Ibig sabihin, kaya pa siya nagpabaptize because gusto niyang ipakita at i-recognize na ang ating Panginoon, si John, ay dumating ang tagapagligtas. Right? After that, malalaman po natin. So, baptism, ginawa po ito after the death and resurrection of Jesus Christ. Yung baptism, wala pa naman nagpapabaptize during the time. Ginawa lang po ito pagkatapos ng kamatayan at muling nabuhay ang ating Panginoon. Kaya very obvious in New Testament that the water baptism is commanded of anyone who becomes a Christian. Okay? So, commanded po ito sa lahat ng mga magiging Kristiyano. Ibig sabihin, during the time ay even now, there is a great confusion about water baptism. Pinag-uusapan po natin ang water baptism kasi baka mamaya isipin po ninyo bakit merong baptism of the Holy Spirit. Right? Ang pinag-uusapan po nito natin with this ating ordinance is water baptism and the Lord's Supper. Kaya pinag-uusapan po natin ang water baptism. That's why, sabi ko nga kanina, some claim that water baptism is essential to be saved. Okay? Marami ang nagpa-practice po nito. Baptismal regeneration. Kasama na po ang isang malaking grupo ng religion. Kaya lahat nagpa-baptize because siyempre natatakot ang mga parents ng mga bata na kailangan mabaptize kagad because ang paniwala po nila ay kapag nabaptize ang bata ay siguradong nasa langit siya. Kaya takot sila na hindi mabaptize. Right? Kaya ganun ang paniwala po nila. While sa atin, itinuturing po natin ito na means of grace or as sacraments. Now, dito po natin makikita kung ano po ang ibig sabihin at bakit ito ay napakahalaga. No? So, umpisahan po natin. The baptism of John the Baptist. No? Ibig sabihin ito, it is a symbolic of repentance. Yung baptism po ni John, it is a symbolic of repentance. Ibig lang sabihin, it is a repentance from sin and turning to God. Right? Ibig lang sabihin that repentant person turn from sin toward God. Right? So, ibig lang sabihin, biblical repentance, it is a turning away from sin to follow our holy God. Para sundin po natin ang utos po ng Diyos. Right? So, what is baptism? Sa madaling pangunawa po natin, it is a command. Ibig lang sabihin, ito po ay utos at ipinapakita na tayo ay na kay Kristo sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay muli. Ito po ay larawan na kay Kristo po tayo sa kanyang buhay, sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay muli at para maging membro ng simbahan. Yun po yun. No? Kaya nga, bago ka maging membro ng simbahan, kailangan magpabaptize ka. Now, ibig sabihin, baptism, it is a symbol of being a follower of Jesus Christ. No? It is a it symbolizes a new life
in Christ and becoming a follower of Christ. No? So, biglang sabihin, baptism, it is a symbol. Symbolism lang po yun. Right? Na tayo po ay follower po ni Christ. Of course, ito po ay panuntunan na ngayong simbahan para ikaw ay magiging member ng simbahan. Diba? Kahit saan ka pumunta ngayon, hindi ka magiging membro, hindi ka napapabaptize. Kaya nga, kahit nabaptize na nga, pag lumipat, binabaptize ulit para lang maging membro ng simbahan. Right? Yan po yung kahalagaan po. Pero bakit napakahalaga po nito? Kung ito po ay symbol lang, tandaan lang, bakit kailangan pa natin magpabaptize? Because it is a commandment. It is a commandment commanded by our Lord Jesus Christ as a first act of obedience to God. Unang hakbang ng pagsunod sa ating Panginoon. E paano kung ayaw mo magpabaptize? Diba? Paano kung hindi ka naniniwala ng baptism? Ibig lang sabihin, hindi ka sumusunod sa inuutos ng ating Panginoon. Yun ang lalo na sa mga ibang simbahan na kapag hindi ka nagpabaptize ay hindi ka magkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Kaya nga nagkaroon ng misconception or misunderstanding about baptism. Why? Because ang pagkakaalam po nila ay ito yung paraan para ikaw ay mapatawad ng kasalanan. Kasi sinabi po ng Acts chapter 22 verse 16. Now why do you delay? Get up and be baptized and wash away your sins. No? Yan po yung sabi po ng Acts. Kaya kailangan magpabaptize ka para ikaw ay magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Yun ba yung pagkakaintindi po natin? Hindi. Dahil bago ka magpabaptize, ay saved ka na. So, ibig sabihin, from that time, ay nagkaroon ka ng repentance o napatawad ng kasalanan mo. Okay? Kaya ako sinasabing symbol po ito, ay ito yung palatandaan na tayo po ay publicly ay follower of Christ. Right? Hindi po ito paraan para mapatawad ang kasalanan mo. Hindi ito paraan para magkaroon ka ng kaligtasan. So, it means baptism is never a condition for forgiveness. Kasi yun yung pagkakaalam nila. Kaya nga, very essential po sa kanila ang baptism. So, ibig sabihin, baptism is not required for salvation. It is just a commandment. Command ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ko, it is our first act of obedience. No? Na dapat sundin ng Kristiyano is to being baptized. Diba? Eh kung ito po ay mahalaga para sa kaligtasan, how about the thief? No? Yung magnanakaw na napako sa krus, nakatabi ng ating Panginoon. Isa itong example na hindi siya nakarinig o nagkaroon ng oportunidad na mabaptize. Diba? So, it is not a requirement. Right? So, yun pa lang ay makikita po natin that kahit hindi siya nagpabaptize, but Jesus assured him na siya ay makakasama po siya sa langit. So, ibig sabihin, baptism is not essential for salvation. Yan yung maliwanag.
Kaya lang, bakit mahalaga po ito? Kaya nga sabi ko nga, ito po ay isang unang hakbang ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Diba? So, yun po yung baptism. Right. Ano ba yung akto ng water baptism? The act of immersion. Okay? Tandaan po natin, mga kapatid. No? Yung immersion ay ito po ay hindi palatandaan na ikaw ay napatawad ng kasalanan. Again, in Romans, basahin po natin, in Romans chapter 6, verse 4 hanggang verse 7. Pakibasa, Brother Moore. Romans chapter 6 and verse number 4 hanggang 7. We were buried therefore with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. For if we have been united with him in a death like this, we shall certainly be united with him in resurrection like his. We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For one who has died has been set free from sin. Right. So, ibig sabihin, baptism symbolizes our death and burial with Christ. Right? And then, being resurrected to new life in Christ. So, it means, baptism symbolizes a person dying to sin and living unto righteousness. Yun po yung sinasabi po ng Romans chapter 6 verse 7 hanggang verse 18. Pakibasa, Brother Marvin. Romans chapter 6, 7 and 18. Romans chapter 6, verse 7 and Verse 18. 7 and 18. Verse 7, for he who has died has been freed from sin. In verse 18, and having been set free from sin, became slaves of righteousness. 18. Verse 18. Ay, hindi nila. Yun na, binasa mo. Okay. So, ibig lang sabihin, ang isang tao, kung ito po ay nilublob sa tubig, ibig lang sabihin, it symbolizes their dying to self. Kaya nga yung ginagawa po natin, yung act ng baptism, it is a symbol. Di ba? Kung titignan natin, anong ibig sabihin nun? Nilublob lang, tapos inangat. Ganun na lang ba yun? So it means, it symbolizes their dying to self. No? And yung taong yan, kapag yung inangat sa tubig, it symbolizes to rising a new life. Yun po yung ibig sabihin po nun, kaya binabaptize. Kaya yun po yung act na ginagawa po natin. Diba? Kung ibig lang sabihin, pumunta ka doon, no? Para lang magpalublog, gagawin mo na lang sa sarili mo. Kung yun lang ang pagkakaintindi natin, pero meron pong ibig sabihin po nun. No? Ibig lang sabihin, yung ganung akto, it turn away from sins. No? Ibig lang sabihin, kung isipin mo ay namatay na ako sa aking kasalanan at yung kasalanan ko ay naibigay na kay Kristo. Now, I am a new person. Yun po yung ibig sabihin po nun. Kaya kanina sinabi ko, baptism is an outward symbol of an inward change that already occurred. Yun po yung ibig sabihin na hindi naintindihan
ng iba. Kaya nga nagkaroon ng kanya-kanyang interpretation ng baptism, especially sa mga other religion, no? Kung titignan at kung ating uugatin kung ano ang ibig sabihin po nito. Kaya nga tayo, naniniwala po tayo, at ito po ang paniwala po natin, that we accept the sacrificial death and the resurrection of Jesus Christ, no? For the forgiveness of our sin. Ito yung ibig sabihin po mo. No, bakit ito po ay mahalaga? Bakit mahalaga po ito? Pwede naman kung hindi pala mahalaga, kung ito pa ay hindi mahalaga, bakit yung binanggit ko kanina, yung magnanakaw, nakatabi ng ating Panginoon, bakit naligtas siya, hindi naman siya nagpabaptize? Why baptism is important? Since the Holy Spirit commands Christians to be baptized as a symbolic act of new life in Christ. Now, tignan po natin in Acts chapter 2 verse 38. Pakibasa, Brother Mark. Acts chapter 2 verse 38. And Peter said to them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Okay, no? And Colossians chapter 2 verse 12. Ito ay lahat po ito na binabasa po natin ay is about baptism. Pakibasa sarili. Colossians 2:12, buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. Okay, no, ibig lang sabihin, si Paul, no, nais niyang tulungan po tayo na maintindihan that every Christian was baptized after believing in Christ. Kaya nga sinabi ko kanina, ito yung unang akto ng pagsunod kay Kristo. Ibig lang sabihin, it is a declaration to others that he or she, no, na sinasabi na siya ay follower po ni Christ. Okay? Yan po yung ibig sabihin po ng Christian. Right? Diba? Yun po yung importante po doon. Kaya nga kanina sa aking pangunang banggit, bakit si Paul ay masaya po siya na hindi siya nag-baptize ng marami. Kukunti lang kanya nag-baptize. Ibig lang sabihin, pinapakita po dito that baptism is just only a symbol, no? And every Christian was commanded to be baptized as a public testimony of their faith in Jesus Christ. Again, this it symbolizes new life in Christ and becoming a follower of Jesus Christ. Okay? Yung mga iba, nagpipilitan na talaga ito ay very essential para sa kaligtasan. Pero kung ating titignan at sinasabi po ng Scripture ay hindi po yung totoo. No? Mga maling haka-haka lang yun, o mga maling katuruan na na-input sa kanila. Okay? Sabi-sabi po yun. Alam naman po natin na from the start, from the early church, ay hindi naman nila pinapractice yun. Nagpa-practice yun.
Dahil na nang dumating itong Catholicism, ay yun na kanilang paniwala. Okay? Kaya, again, no? Sa atin, kaya nga natin pinag-aaralan po ito because alam po natin na ito po ay kasangkapan ng biyaya ng Diyos. Sabihin, ay pinag-aaralan natin po ito because very important sa mga Kristiyano. Kasi kung hindi mo ito ginawa, ay hindi ka sumusunod kasi sabi nga natin, it's a first act of obedience. Right? Kaya maraming nag-twist po nito. At hanggang ngayon ay talagang pinangangatawanan po nila. Right? Para sa atin, itinuring po natin na ito po ay kasangkapan po ng biyaya ng Diyos. Kasi, pero sa iba, ay yun na, ito sa kanila ay hindi mahalaga sa kanila. Yung mga ibang Kristiyano na hindi rin mahalaga sa kanila ang baptism. Okay? Kaya hindi nila binibigyan ng importansya po ito. Lamat po ay institute ng ating Panginoon. At ito po ay authorized galing sa Kanya. Right, so yun po yung kahalagahan po na, no? At ito po ay ating tignan. Siyempre, may mga katanungan na dapat po natin sagutin para mailabas po natin yung mga kasagutan po nito. Kailangan tanungin ninyo, at least maintindihan. Kasi sabi ko nga kanina, ay what if kung ikaw ay itinalaga na magbaptize and yet hindi mo naintindihan ang baptism, so how come na administer ka dito? Diba? Kaya kailangan maintindihan natin po ito. Okay? So, tingnan po natin kung ano po yung mga tanong na dapat po natin sagutin. Right? Okay, so hanggang din lang. Yung mga tanong ay dapat po nating sagutin para maliwanag po para sa atin. May mga tanong kayo. Although ito ay napag-aralan na